Nagpariso ka na ba? Hi, I'm Mr. Armando Mallorca, Acting Election Officer, District 2, Valenzuela City. Ang opisina namin ay matatagpuan sa Poblasyon 2, Malinta, Valenzuela City. Ang mga services na matatagpuan sa aming opisina ay registration, kung saan ka magpaparehistro, transfer, at syempre ang reactivation. Kami sa Valenzuela, bago ang registration, pinupuntahan namin ang mga barangay, mga NGOs like PPCRB, doon kami nagbibigay ng voters education. I-add nyo ko sa Facebook para mabigyan kayo ng mga impormasyon. Kaya, kayong mga hindi pa nagpaparehistro, pumunta kayo na mas maaga sa Office of the Election Officer. Huwag kayong magkatubuli. Tara na! Magparehistro na! Go! Hello, this is James Jimenez and this is Comelec TV. Last February 3, the students of Parañaque National High School participated in a massive voter education activity conducted by their principal, Mr. Urbano Agustin, and the Comelec's Regional Director for NCR, Attorney Michael Juneda. The students also took part in a simulation of the voter registration process. We shot video of that to put together a little instructional for all of you. Here's that video. Narito ang ilang hakbang na ating susundin upang magparehistro at mapabilang sa listahan ng mga botante. Ang unang hakbang ay verification. Ang aplikante ay personal na pupunta sa opisina ng election officer sa bayan o lungsod kung saan siya naninirahan. Magpapakita siya ng alinman sa mga sumusunod na valid IDs: school ID, library card, employment ID, driver's license, passport, senior citizens ID, PNP o NBI clearance o postal ID. Hindi pwede ang barangay clearance o sedula bilang dokumento ng pagkakakilanlan. Ang kanyang pangalan ay titingnan at beberipikahin kung ito ay nasa listahan ng mga botante at siya ay may previous records na sa Comelec. Ang ikalawang hakbang ay recording. Ang aplikante ay mag-fill up ng 3 kopya ng application form. Bibigyan ng application number ang aplikante at ililista sa Comelec logbook ang kanyang pangalan, ang barangay kung saan siya nakatira at tipo o uri ng kanyang aplikasyon. Ang ikatlong hakbang ay interview. Ang application form ay repasuhin upang matiyak kung ang lahat ng impormasyong hinihingi ay kumpleto. Pangalan? Birthday? Complete address? Ilang taon ka na ngayon? Ang valid ID ng botante ay beberipikahin at pagkatapos siya ay bibigyan ng precinct number. Sige. Malapit ka sa precinctong 724B doon ka buboto pag na-approve ka, ha? Ang lahat ng impormasyong kanyang inilahad sa application form ay kanyang panunumpaan sa harap ng election officer. Zarin, manunumpa ka na lahat ng naisulat mo dito ay totoo. Sige, tayo ka. Taas mo yung kanang kamay mo. I do solemnly swear. Pagkatapos, ang election officer ay pipirma sa application form. Ang ika-4 na hakbang ay capturing. Ang digitized picture, fingerprints at specimen signature ng aplikante ay kukunin gamit ang isang data capturing machine. Ang ika-5 at panghuling hakbang ay thumbprint. Ang aplikante ay magtatambal sa application form. Pagkatapos, siya ay bibigyan ng acknowledgement receipt bilang katibayan ng kanyang aplikasyon. Ang aplikante ay makatatanggap ng abiso o notice of approval pagkatapos maaprobahan ang kanyang aplikasyon ng Election Registration Board. Malapit na po ang registration. Please wait for the Comelec announcement. In the meantime, check out the hearing schedules for the various cases currently before the Comelec.
Well, that's it for this week's episode of Comelec TV. Remember to subscribe so you don't miss any of our bi-weekly posts. If you have any questions that you want us to answer, please post it in the comments below, or you can email it to us at comelectv@gmail.com. Fist bump.